Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang keyword po ng ating liturhiya ngayong araw ay ang salitang fortunate. Sa Tagalog po, mapalad. Mapalad. Inyo pong narinig ang mga salitang ito sa ating ebanghelyo. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, ang mga mapagpakumbaba, ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, ang mga mahabagin, ang mga may malinis na puso, ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tinatawag po natin itong the Beatitudes. The Beatitudes. Pero ano nga po ba itong mga pinagsasasabi ni Jesus at bakit niya sinasabi, tinuturo sa atin? Sa first letter po ni St. Peter, chapter 1, verse 16, mababasa po natin doon na sinabi ng Panginoon, "Be holy because I am holy." This is a command, but at the same time, a reminder to all of us of God's universal call. Isa lang po ang tawag ng Diyos sa ating lahat. Ano iyon? Na tayong lahat ay maging banal. Tayong lahat ay maging banal. And the Beatitudes ay ang blueprint para makamtan ang kabanalang ito. Tinuturo sa atin ni Jesus ang daan. Ito ang mga dapat gawin. At ito din naman ang sinabuhay ni Jesus. Na ang ibig sabihin, gustong-gusto ng Diyos na tayong lahat, muli, sinasabi ko, na maging banal. Beatitudes. The must be attitudes. The must be attitudes. Attitudes is ugali. Dapat mayroon tayo nito. Nitong pag-uugali. Alam po ninyo, mapapansin niyo na sa lahat ng sinabi ni Jesus, pwede nating ma-summarize sa isang salita lamang. Isang ingredient lamang po ang mahalaga sa lahat ng sinabi ni Jesus. Ano iyon? Humility. Humility. Ang salitang humility ay mula po sa Latin na humus, na ang ibig sabihin ay fertile soil. Nung nasa seminary ako, alam po ninyo, ang seminary ay parang isang seed bed. Yung high school seminary, seed bed para sa mga magpapari. At nalaman ko later on na sa mga nag-aaral sa seminaryo, isang mahalagang ingredient ang tinitingnan ng mga formator. Ano yon? Ang pagiging bukas sa pamamaraan ng mga formators. Kahit gaano ka katalino, pag medyo gago ka sa formation, at saka pattern sa'yo, nako, malaking chance na palalabasin ka sa seminaryo. Pero kahit medyo bobo ka, tapos nakikita na nag-i-improve ka, somehow, tapos medyo okay ka sa disiplina, isi-save ka nila. Kasi alam nila na later on, baka matututo pa to, bukas to sa ating pamamaraan. Bukas to sa ating pamamaraan. Kaya sa seminaryo, pag nagkakamali ang bata, na pare-parehas, pattern, pinalalabas. Pero pag paiba-iba naman, medyo hindi. Medyo may balance check, binabalanse din. Humility. At ngayong araw, itong salitang pagpapakumbaba is symbolized by the word mapalad. Ano ang root word ng mapalad? Palad. Pag sinara mo, hindi na palad yan, kamao na. Di ba? Palad. And palad is a symbolism
sa pagiging bukas sa kalooban ng Diyos. Palad is a symbolism sa pagiging bukas sa tawag at hamon ng Diyos. Palad is a symbolism sa pagiging bukas sa mga biyaya ng Diyos. Pagpalad po o pag mayroon tayong disposition na ganito, ibig pong sabihin, ang biyaya ng Diyos ay pwedeng pumasok at pwede ring lumabas. Palad. Wag yung kamao. Medyo harsh yun yung kamao. Palad. What a very beautiful disposition na dapat mayroon tayo bilang mga Kristiyano. At ito lang ang kailangan natin para maging banal. Palad. Ibig sabihin, bukas sa pamamaraan ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng disposisyong ito. Kanina, I watched a homily ng pari na kasabay kong inordinahan. So timely, pagbukas ko, sabi niya, humility is not being soft. Pwedeng ang humility ay matapang. Halimbawa daw, sabi niya, ang kabayo na panggiyera ay matapang na kabayo. Dahil kung hindi matapang yan, baka pagputok, tumakbo agad yan. At ang pinakikinggan lang ng kabayo na tinig ay ang tinig ng amo niya, ng rider niya. Wala siyang ibang naririnig, kahit putok pa yan. Ang pinakikinggan ng kabayo na pangyera ay ang tinig ng rider niya, ng may-ari niya. Ganon din naman sa buhay nating mga Kristiyano. Kung gusto nating maging banal, tinuturo sa atin ni Jesus na isa lang dapat ang pakinggan natin na tinig. Isa lang na tinig, ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos. Kaya mga kapatid, tinuturo po sa atin ngayon, pinapaalalahanan po tayo na para maging banal, dapat isa lang ang kailangan. Marunong tayong magpakumbaba at dapat bukas po tayo palagi sa pamamaraan ng Diyos.